Hi, kamusta na po kayo? Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Nung isang linggo ako po ay mamimili sa New City. Malayo pa lamang po nakita ko na po yung haba ng pila. Kasi meron nga pong gwardiya doon sa pinaka-entrance na chinecheck po yung temperature ng bawat isang papasok. Chinecheck niya rin po yung mga bags. Chinecheck niya rin po yung quarantine pass at saka yung personal ID ng mga taong papasok kung ito po ay tunay na siya nga. At wala po magawa yung mga tao kahit na gusto po nilang pumasok agad. Kasi po kinikilala nila na itong gwardyang ito ay merong authority, may kapangyarihan para gawin kung ano yung mga ginagawa niya. Nung ako po ipauwi, napansin ko naman po dalawang lalaki nag-uusap. Yung isa po ay galit sa kanyang kausap. Yung pala'y wala pong face mask. At ito namang lalaking walang face mask ay tatango-tango na laang po sapagkat kinikilala niya ang kausap niya bilang isang barangay kagawad. Ang patunay po ay may kwintas pa po itong barangay kagawad ID. So alam din po ng barangay kagawad na siya po may authority na ipatupad po yung batas. Mabuti na lamang at siya po pinagbigyan. Ngayon kung sakali naman po tayo nasa lansangan at sakay ng jeep o kaya ng tricycle o kaya ng ating private na cars, at bigla pong merong magwangwang na ambulansya o kaya ay truck ng bombero. Hindi po ba agad mapapansin po natin ay nagtatabihan yung mga sasakyan at pinauuna po talaga yung ambulansya o kaya yung truck ng bombero? Kasi alam po nila na may authority yun, na dapat sila yung mauna. Ngayon, hindi rin po nakikiusap yung mga drivers po ng mga nabanggit na mga sasakyan sapagkat alam din po nila na sila ay merong authority na dapat silang paunahin. Ang magandang balita ito kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo ay binigyan din ng authority ng ating Diyos na dapat po nating malaman kung ano ito at dapat po natin itong ma-exercise o magamit. Kasi masasayang po ito kung hindi po natin magagamit. Kaya ang malungkot, marami po mga Kristiyano, ang miserable ang buhay, nabubuhay na talunan, kasi nga po hindi nila alam na meron silang authority na hindi nila nagagamit. O kaya alam nila may authority sila pero hindi naman nila ginagamit. Yun po ang malungkot. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, ang magiging text po natin ay galing po sa aklat po ng Exodus chapter 14 verses 15 and 16. Pag-aaralan natin yung tungkol sa authority natin. Kaya please, makinig kang mabuti. Ganito ang nasusulat. Verse 15. And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me?" Ulitin ko po yung sinabi ng Lord kay Moses ha. Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Sa Tagalog, basahin po natin, Exodus, verse 15 at saka 16. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Ulitin ko po yung sinabi ha, sa Tagalog ha. Bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa po natin sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang senaryo dito kapatid, si Moses kasama mga 2 hanggang 3 milyon ng mga Israelita ay pinayagan ng Paraon na umalis na ng Egypt at tumungo na sa Promised Land. Kaya lang nung malayo na sila, naisip ng Paraon, nagkamali siya ng desisyon. Kaya agad niyang ipinag-utos na lusubin, habulin, tugisin ng mga sundalo niyang Egyptians, sila Moses. Kasama po siya doon. Ngayon sila Moses naman, nasa tapat na po ng Red Sea. Nasa kaliwa niya, nasa kanan niya, hindi niya po pwedeng masulingan. So, narito siya sa isang sitwasyon na wala na po siyang mapupuntahan. Nasa likod niya ang mga tumutugis na mga Egyptians So, ang ginawa niya, siya po yung humingi ng tulong sa Panginoon. Pero, ang sabi nga ng Lord sa kanya, why do you cry to me? Bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Nakakagulat po yun. Hindi po ba? Ngayon, ito po ang problema sa ating mga Kristiyano ngayon. Ang problema ay hindi tayo nagpe-pray. Nagpe-pray tayo Tama po ba? Pero merong pagkakamali sa prayer natin. Pakinggan niyo ito mabuti ha. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa po ganito ang prayer natin. At aminin ko po sa inyo, ngayon pa lamang po na ito po ay naging gawi ko din noon. Akala ko'y okay lang, akala ko'y tama. Halimbawa po ay ganito.
Magpe-pray ka. God, maawa ka naman po sa amin. God, tulungan mo po kami, Panginoon. Panginoon, gawa mo po ng paraan ang problema ko. Panginoon, parang awa mo na po, habag mo na po, Panginoon. Ganun ang prayer. Ngayon, matatanong mo siguro, may mali ba doon? Sa totoo lang po, sasabihin ko sa inyo, wala. Magkakaroon lang ng pagkakamali kung ito po ay palagian mong ginagawa. Magkakaroon lang actually ng pagkakamali kung ito ay paulit-ulit mong ginagawa. Ito na po yung pinaka-approach mo sa paglapit sa iyong Diyos. Kapatid, pakinggan mo ako mabuti. Ang Diyos na tinatawagan mo ay iyong Ama. Ulitin ko yun ha. Ang Diyos na atin pong tinatawagan ay atin din pong Ama. At bilang Ama, dapat alam mong may relasyon ka sa Kanya bilang anak. Di ba? Anak, Ama. Okay. May relasyon tayo sa Kanya. Pag ganun ang tawag natin sa Kanya, lumalabas parang wala tayong relasyon sa Kanya. Kasi sino ba namang anak ang lalapit sa kanyang magulang na lagi na lamang ang dating ay nagmamakaawa o kaya ay namamalimos? Wala naman sigurong ganun, di ba? Halimbawa po ako po'y tatay ni JC. Pag lumapit sa akin si JC, pag hihingi ng tulong sa akin si JC, hindi po siya nagmamakaawa. Hindi po siya parang namamalimos. Dahil pag ginawa niya po yun, labis po akong malulungkot, labis po akong magdaramdam. Kasi lumalabas po na hindi niya talaga ako kinikilala bilang kanyang ama. Nakukuha niyo po ba? So, halimbawa kayo na nakikinig sa akin, maring tatay o kaya nanay, may anak o may mga anak. Matutuwa ka ba kapag kayong anak mo o yung mga anak mo, sa tuwing lalapit sa iyo, nagmamakaawa ang dating? Nay, parang awa mo na yung baong ko po. Nay, parang awa mo na yung pambili ko po ng project ko. Matutuwa ka ba ng gano'n? Di ba? Na parang namamalimos sila na lumalapit sa iyo. Siyempre, malulungkot ka din, di ba? Hindi mo ikatutuwa yun. Well, lalo na po ang ating Panginoon. Kung paano nga po, binigay niya na ngayon nag-iisa niyang anak para sa atin eh. Para matubos tayo sa ating kasalanan. Yung pa bang maliliit na bagay lamang, hindi niya kayang ibigay sa atin. Imaginein po natin yun, di ba? So, hindi po ako naniniwalang natutuwa po ang Diyos na sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, para tayong namamalimos, para po tayong nagmamakaawa. Remember this, kapatid. We are not beggars. Hindi po tayo pulubi. We are not mendicants. We are the sons and daughters of the Most High God. Kaya paglalapit po tayo sa Kanya, dapat with boldness. Of course, kinikilala po natin yung Kanyang kapangyarihan. Dapat nandoon yung paggalang natin sa Kanya. Pero ang ibig ko sabihin nito, hindi tayo dapat lumalapit sa Kanya na para tayong nagmamakaawa at para tayong laging namamalimos. Hindi po siya nagagalak sa ganyan pong attitude natin sa paglapit po sa Kanya. Kaya pakinggan nyo nga po yung sinabi po dito. Actually sa book of Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ano pong sinabi? Let us therefore come boldly to the throne of grace. Of course, we do know na throne of grace yung lalapitan natin kung saan para tayo maka-obtain ng mercy and find grace to help us in our times of need. Pero ang makikita natin dito, we will come to Him with boldness. Hindi po yung tayo ay nagmamakaawa o namamalimos. Alam naman natin talagang by grace lang ang lahat eh. God knows that. Alam ng Lord ang limitations natin. Alam ng Lord yung mga kahinaan natin, yung kaya lang natin na gawin. And as a father, natutuwa siya na tayo po'y lumalapit sa Kanya. But why don't we begin to come to Him with boldness, with confidence? Di ba? Pinakikita natin talaga sa Kanya na kilala natin siya bilang ating Ama. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay ito, Exercising Your God-Given Authority. And it's about time for us to exercise this. First and foremost, it's about time for you to know that you have a God-given authority and that you must exercise your God-given authority. Kapatid, nais ng ating Ama na gamitin natin ang authority natin yan, ang kapangyarihan yan, na mag-pray ng powerful prayers. Di ba?
At may katapangan talagang utusan at stretch natin yung ating kamay upang makamtan natin yung himala na nais natin. Yan ang gustong prayer ng ating Ama. Now, also remember this, nang si Moses po at yung mga Israelita ay nasa harap na ng Red Sea. Nasa likod nga po nila tumutugi sa mga Egyptian army kasama po yung Pharaoh o yung king ng Egypt. Ano po ulit yung sinabi ng Lord kay Moses? Why do you cry to me? Bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Di ba? So, ang tanong ito, ayaw ba talaga ng Diyos na tayo ay humingi ng tulong sa Kanya? Dahil siya ay ating Ama? Of course, gusto niya po na tayo humingi ng tulong sa Kanya. Ang point po ay ito. Ito ang nakikita kong ibig sabihin po ng ating Panginoon. Meron talagang panahon na tayo po hihingi ng tulong sa Kanya, pero hindi lagi. May panahon din talaga na dapat pong gamitin natin yung authority o kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya niya nga po ito binigay sa atin para magamit natin. Kaya nga po nung sabi niya kay Moses, taas mo ang iyong rod, stretch forth your rod, di ba, and divide the sea. Alam niya, meron siyang ibinigay na kapangyarihan kay Moses at dapat gamitin po ito ni Moses. Yun lang po ang ibig sabihin nun, kapatid. Ngayon, ang sabi ni God kay Moses, doon po sa Exodus chapter 14, yung 15b na verse at saka yung 16a ay ganito. Tell the children of Israel to go forward sa Red Sea, but lift up your rod, ang sabi rito, and stretch out your hand over the sea and divide it. You see? Alam ng Diyos, binigyan kita ng kapangyarihan, gamitin mo ang kapangyarihan yan. Sa Tagalog po, anong sabi rito? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig. Masasabi po natin ngayon na yung rod na tinutukoy po dito ng Diyos o yung baston, ito po yung ibinigay niya sa atin ngayon ay yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang katumbas, yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Habang ginagamit natin po yung ating authority sa kanyang pangalan, mahati po yung Red Sea natin, at tayo po ay makakatawid, makakalagad sa tuyong lupa sa gitna po ng ating mga problema. Kaya please, mga kapatid, tigilan na po natin na para tayong namamalimos sa ating Ama. Siya po ay ating Ama. Mahabagin, of course, mabuti, of course, at tapat, of course, at mapagbigay, of course. At simulan na po natin ngayon nasanayin na gamitin yung bigay niya sa ating kapangyarihan, yung authority, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ayon nga po sa aklat ng Matthew, si Jesus po nagsasabi rito, pakinggan niyo, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Anong binigay niya? I have given you the keys of the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin ng keys? Yung authority. Sino ba may hawak ng susi ng bahay? Hindi ba yung may-ari? Pero kung sakaling yung may-ari ay lalabas, iiwanan niya sa kanyang anak para magamit ng anak sa pagbukas at pagsara. Authority yun. Okay. So, whatever you bound in heaven or on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Yun ang authority natin. May kapangyarihan tayong sumalansang ng gawa ng kaaway. May kapangyarihan tayong gapusin ang lahat ng ginagawa ng kaaway laban sa atin. Of course, sa Luke chapter 10 verse 19, ang sabi po rito, I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy, and nothing shall harm you. Napakaganda po niyang authority na binigay sa atin ng ating Panginoon. To trample upon snakes and scorpions. Ang ibig sabihin po, yung mga demonics, yung mga evil spirits, wala po silang lugar sa atin na may authority over them kung hindi sa ilalim po ng ating mga paa. To trample upon them. You see? Di ba? Pero marami mga Kristiyano, actually, ang dinadaig ng kaaway because they don't know or they don't use yung authority na binigay sa kanila ni Lord. Maliwanag po dito na mas above tayo yung authority natin compared sa authority nila. Ang sabi naman po ni Jesus doon sa Matthew chapter 28, listen to this, bago po siya umakyat sa langit, verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. And then pagdating po sa verse 19, ang sabi niya, therefore go. Therefore go.
So yung authority niya bago po siya umakyat sa langit ay ipinapasa niya ngayon sa kanyang mga disciples, and that includes you and me, all of us, na nagbigay ng ating mga buhay sa kanya, nagsuko ng ating buhay. So sabi niya, therefore go. And kapatid, listen to this, as you go, your miracles will flow. As you go, your miracles will flow. Kapatid, kaibigan, nais ng Diyos na gamitin natin yung authority na binigay niya sa atin. And again, I say, as you go, miracles will flow. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin na sa pagkakataong ito, mga kapatid. Let's bow down our heads, please. And let's give reverence to the Lord. We thank you, blessed the Holy Spirit, for being with us, for teaching us, my God. Lord, salamat po ng maraming sa pagpapaalala mo sa amin na kami nga po ay pinagkalooban ng authority ng Diyos, O God. Pinagkalooban mo rin kami ng authority, Panginoon, na magagamit namin to have a victorious life. Kaya Lord, ang prayer po namin ngayon in Jesus' mighty name ay pasalamatan ka, Panginoon, sa pagre-remind mo po sa amin na gamitin nga po ang authority nito. Patawarin mo nga po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. At sa sandali pong ito, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihang ipinagkaloob mo po sa amin, ginagapos namin ang lahat ng ginagawa ng masasamang espiritu laban sa amin. Tulad po ng espiritu ng kahirapan at kakulangan sa aming mga buhay at buong pamilya. At pinakakawalan po namin, O Diyos, ang pagdaloy ng nag-uumapaw na kasaganaan sa aming buong sambahayan. Ginagapos din namin ang kapangyarihan ng COVID-19 laban sa aming buong sambahayan. Hindi namin to pinahintulutan, winawasak namin to, ang kapangyarihan ng virus na ito, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Patuloy namin dinideclare na wala kayong kapangyarihan laban sa bawat isa sa amin. Inuutosan namin kayong magsilisan sa aming tahanan, sa aming pamilya. At pinakakawalan naman namin, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng tinamaan ng salot na ito sa pangalan ni Jesus. Winawasak din namin ang espiritu ng takot at pinakakawalan namin ang spirit of power, love, and a sound mind. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for the authority that you have really given unto us, that we will be using, my Lord, day in and day out, every day of our lives. We bless you, my God. We praise your holy name. Yes, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So you have received the authority from the Lord, from the Most High God. Use it. Use it. Every day of your life, use it. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. In Jesus' name, amen and amen and amen. See you again, kapatid, kaibigan. Please continue to use your God-given authority and live a victorious life. Amen.